Hi guys, welcome back to my channel. Matagal-tagal na rin tayo hindi ka-review. Medyo naging busy lang sa trabaho. So, kaya ngayon pa lang, it's beautiful weather here in Auckland, New Zealand today. Nice and sunny. And good time na makapag-vlog ulit tayo ng sasakyan natin dito. So, nakikita nyo, ayan. Yan yung Honda Stream na iba-vlog natin o i-review natin ngayon. Okay? Huwag na natin patagalin. Let's go! So yan guys. Yan yung Honda Stream 2008 model. So, isa wagon. So, bago tayo mag-umpisa, let's look around first. Yung itsura niya around the car. So, talilinis ko lang yan kahapon. Kaya, good thing din, naka-day off ako. So, best time. Freshly washed, freshly detailed. So, new video. Okay. So, umpisaan na natin from the front grille, guys. Yan, tong RSZ. So, ito yung top of the line nitong model na to. So, sport siya. RSZ. So, ang difference ng RSZ, meron siyang paddle shift and may control siya sa steering wheel. Okay. So, this Honda Stream came from Japan. So, import. So, Japan import siya. So, yan. So, LED lights with fog light and with a pole antenna. Pero nung nakuha ko to sa previous owner, putol na talaga yung antenna niya. So yeah, sayang. Maganda sana kung working sana yung antenna. Pero anyway, it's very typical here sa New Zealand na iba talaga pinuputol tong antenna kasi nakakasagabal sa kanila minsan or minsan sumasabit sa mga halaman, sa nadadaanan, sa driveway. Kaya ending up na pinuputol na lang nila. Kasi some of the pole antenna walang switch. Katulad nito walang switch to. So naka-fix siya. Fix. So tingin ko nabali na to previously and then pinutol na lang nila. Yeah. Anyway, let's move on. So wheels. Nung nakuha ko siya, ganito na siya, naka-aftermarket wheels na siya. Chinek ko is a China made, but it's okay. Okay naman. Good looks. Then, nirepaint to black din ng previous owner. So, plano ko sana palitan to ng mga aftermarket na Japan wheels, pero hindi na. I decided not to do that kasi I have planned to sell this car and get something else. So, but yeah, it still looks good. Pwede na rin. It looks sporty, pero alam mo na naman, maganda pa rin kung mapapalitan siya ng aftermarket na magandang Japanese wheels. Then move so 17 inch siya. 17 inch, so hindi ko alam kung anong width niya, hindi ko talaga na-check yung width, pero I would say 17 by 7.5, something like that. Then ang tires niya 215, 50, 17. Yan. So meron din siyang fender light, and then chrome door handle. So meron siyang stock na rain gutter or visor. Rain visor. Yan. Very common talaga to sa Japan. Halos lahat ng Japanese car na ini-import dito sa New Zealand may kasama na talagang rain visor. Then sa likod, so may third light, antenna,
Siyempre, yung business natin dito sa New Zealand. Shout out, Dream Springsteen. Yep. Ayan, may RZ badge. And ito yung ano niya, model niya. Honda Stream. Yeah. Itsura siya naka-body kit. So ito rin yung difference ng RSZ top of the line sa regular one. Para siya merong lower spoiler. Then meron siyang side skirt. Ayan, naka-side skirt siya. Ayan. So, yan yung itsura niya sa labas, sa paligid niya. Let's dig into interior. So, naka-ceramic coat na rin to ng CarPro C-Quartz. So, then from the door, suede or Alcantara. Ito, ang ganda. Naka-Alcantara siya. Then, may pagka dark, I don't know how do you call this color, parang mix of bronze and silver, dark silver bronze, something like that. So maganda siya. Then power, one key, and so power windows, everything. Then ito yung sinasabi ko. So sa steering wheel, sa RZ model yan, meron siyang mga controls sa steering wheel. So may channel, volume, mode, then paddle shift here, plus minus. Sa Japan meron din siyang hands-free call. Yan, kita niya. And then for the gauge, simple lang gauge niya. Yan, may RPM, may speed. Then sa gitna yung gear shift. Then merong maliit na screen dun sa harapan. So dun lalabas yung open natin. So meron siya ambient thermometer or temperature sa labas. Makikita mo ngayon 19 degrees ngayon, so it's really good weather today. Then yung average or AVG, yan, average kilometer per liter. And then yeah, yan typical trip A, trip B. Yan. Then for the head unit, stock head unit, yan, Japanese head unit. Ang kagandahan nito, katulad din ito ng Honda Stream na binlog ko. So hindi nyo pa napanood yung vlog ko sa Honda Stream, please watch it. It's a Japanese car also. It's a space wagon also. So gustong gusto ko tong head unit ng Japan, kaya hindi ko na rin pinalitan ng aftermarket. Kasi ganda ng feature niya. Although limited lang yung channel niya dito sa, or frequency niya dito sa New Zealand. Pero okay lang. I'm still happy with this. So ito yung open niya. Yeah. So yan. Ito yung disc. Yeah, pwede MP3, WMA disc. Yeah. Hindi ko alam kung ano yung PC card. Comment down below kung alam niyo yung PC card. And then kung isasarado mo na ito, meron siyang close button. Yan. Pakita ko lang sa inyo guys yung source. Kagandahan nito. So bukod sa may AM, FM, TV, yung SC, that is sound container. That means pwede kayong mag-store ng mga music na gusto nyo through CD. So you have to insert some CD and then automatically magre-record na siya. Ida-download nyo na dito sa loob ng head unit. Then kapag na-download mo na, pwede mo na siyang i-play without using the CD kasi na-store na siya dito sa
sa head unit. So that is really cool, and that is the most thing I like in this head unit. And I really like the stock head unit kaysa sa mga bago ngayon. And then ito, nandito yung control ng AC panel. Yan. So meron siyang defogger, I think rear defogger. And then ito naman yung sa side mirror defogger. So meron siyang defogger sa side mirror. So yun din ang nagustuhan ko dito. So pagdating ng pag winter time, malamig dito. So pag nag-moist, pag ginamit mo, pwede mo na i-defog agad. In 1 or 2 minutes, magiging clear na. So yun yung lens ng side mirror. Blue lens siya, guys. From Japan, stock yan. Blue lens, maganda. Ang ganda ng pagkabli niya. Ito nakikita niya, difference. Okay, next, yeah, nothing much. Of course, some coins. Then meron din siyang video input. So may RCA pag gusto mo mag-play ng old school na gamit yung RCA. Yan, container. So ito, cup holder, dalawang cup holder. Tapos meron dito. So sa gabi, pag binuksan mo yung park light, may ilaw dyan. Itong kulay, itong rim na to, kung nakikita nyo guys. Ito. Yan, may ilaw yan. Blue. Kaya maganda. Okay, nothing special. Sun visor, Japanese. Ito, pinalitan ko na ng LED. Naka-LED na siya. Japan. So dalawa. Sa likod. By the way, meron siyang armrest. Yan. Napa-fold up. Fold. Kaya relax pag nagde-drive ka. Even long drive. Seat belt, may adjuster. Pwedeng taas, pwedeng baba. Kaya dome light, pinalitan ko na rin to ng LED. Naka-LED na rin siya. So 7-seater to. Sa second row. Maluwag yung second row nito guys, actually. Bihira ako makaupo dito kasi most of the time ako yung drive. May room pa, naka-adjust pa to, hindi pa to nakatulak ng mas kasi pag ako umupo, ina-adjust ko talaga ng konti. Excuse me guys. So ayan, so 3-seater dito sa second row. Then merong additional 2. So nilagyan ko lang ng cover yan para pag nagkakarga kami ng mga gamit, grocery or anything. Kaya tingnan natin. Sa likod. Sa likod. Yan. So nilalagyan ko talaga to ng sapin para just in case pag namimili kami grocery biglaan. Ayan. So yun yung third row seat. Ayan, nare-recline din siya. So sa third row seat medyo masikip na. So ideally bata ang uupo dito. Masikip na kung mga teenager pwede pa, teenager. Pero sa adult, katulad ko, medyo masikip na siguro. Hindi na siya komportable. So may cup holder din sa gilid, parehas. Dalawang cup holder. Ayan. So maluwag. Maluwag siya guys. Maluwag. Ayan. So, yan yung likod. Then, madalas talaga
Binababa namin yan. Kasi tatlo lang naman kami dito sa bahay. Madalas na gumagamit itong sasakyan. Yan. So, tingnan naman natin yung engine. So, engine guys, R18. Katulad din lang ng FD to. Itong R18 engine. So, fully detailed din to. In-engine wash ko, detailed. Kaya, papansin nyo, puti yung reservoir. Malilinis. Hindi siya ganun super cleanest, pero mas malinis siya mas before. Ngayon. Yeah, nothing special guys. Wala pa akong minamodified. Mahirap din kasi mag-modify dito sa New Zealand. Kasi in some cases, kailangan mo pa ng permit or certificate kung ano yung modified mo. And we also have a warrant of fitness every year. Yan yung warrant of fitness that will prove na yung sasakyan mo is fit to use in the road bago mo siya maparehistro. Yan, ito yung registration. So bago mo parehistro, kailangan ma-inspect mo na siya na prove na fit yung sasakyan mo dito sa New Zealand bago mo gamitin sa kalsada para safe. Yun, so napakagandang sistema dito sa New Zealand sa mga ganong bagay. Kaya kung bibili ka ng sasakyan, may peace of mind ka na maayos. Pero not 100%, not lahat ganon talaga. Merong minsan merong dumadaan sa mga substandard, pero very minimal. Very minimal. So pag bumili ka ng sasakyan, you have to also double check in your own. And i-double check mo yung WOF. Apart from checking the WOF, i-check mo din lahat ng mga bagay na kailangan na i-check, yeah, bago mo bilhin. Pero mostly safe to buy naman talaga, safe to buy. Yan, so I hope you have enjoyed this video, tong RZ or Honda Stream RZ. Yeah, very reliable car, very nice car. Ginagamit namin to everyday, daily use namin to sa akin na to, and we're so happy. And I like the look actually. I really like the look of this car. Very sporty. Check natin ulit. Ayan guys, yan, very sporty talaga yung itsura niya. Napakaganda. Yeah, and I hope you enjoyed this video guys. Please subscribe kung hindi pa nag-subscribe sa channel natin. Please share this video sa mga kaibigan nyo. Again, my name is Aldrin. I'm living here in Auckland, New Zealand, and I love cars. Yeah, next natin video, yung Porsche Cayenne is for sale now, but we'll do the vlog first before somebody buy this car. Okay, so may roof rack siya, tsaka meron din siyang awning. Yan. And ito yung sa kapatid ko, EK Civic Ferio. Yan, bablog din natin yan. So for now, dito muna tayo magtatapos sa Honda RZ. Enjoy the video guys, and see you in my next video. Peace out. God bless guys. Thank you very much. Bye. I was born to be free.